Tayo po ang lahat para dasalin ang orasyon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria, at siya'y naglihi lalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming mga makasalanan, ngayon at kung kami ay mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon, maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming mga makasalanan, ngayon at kung kami ay mamamatay. Amen. At ang Verbo ay nagkatawang tao at nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming mga makasalanan, ngayon at kung kami ay mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit. Alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon, at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sabay-sabay po. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon, at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi mga kapatid. Ngayon ay pinagdiriwang natin ang ika-30 linggo sa karaniwang panahon. Ang ating punong tagapagmisa ay si Reverendo Padre Benny Tuason. Magdiwang sa poon natin, siya ay ating sambahin. Siya ay ating hanapin nang tayo ay palakasin ng mukha niyang maningning. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pinagdiriwang din natin ang Prison Awareness Sunday o yung mga nasa piitan at yung ating mga kapatid na gumugugol ng panahon sa saan man na nasa kulungan. Dalangin natin ang panahong ginugugol nila sa piitan ay magdulot ng bagong buhay na hangad ni Kristo para sa lahat. Naway gampanan ng mga naglilingkod sa piitan ang kanilang tungkulin na may pagdamay at tunay na malasakit sa mga bilanggo. At sa ating ebanghelyo, pinaalala na ang pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa-tao ay iisa. Kung dinadamayan at minamahal natin ang mga nasa piitan, si Jesus na rin ang ating minamahal. Tayo tumahimik sandali at pagsisihan ng ating mga kasalanan bilang paghahanda sa ating pagdiriwang. Panginoon, kami ay nagkasala sa iyo. Panginoon, kawaan mo kami. Kaya naman, Panginoon, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan,
at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang o Jesucristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan at gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan upang sa mga pangako mo kami ay maging dapat makinabang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Huwag ninyong apihin ang mga taga-ibang bayan. Alalahanin ninyong nangingibang bayan din kayo sa Ehipto. Huwag din ninyong apihin ang mga babaeng balo at mga ulila. Kapag inapi ninyo sila at dumaing sa akin, diringgin ko sila. Dahil dito, kapupuotan ko kayo at lilipulin sa pamamagitan ng digmaan. Sa gayoy mababalo din ang inyong mga asawa at mauulila ang iyong mga anak. Kapag nangungutang sa inyo ang mga kababayan ninyong mahihirap, huwag kayong hihingi ng tubo tulad ng ginagawa ng mga usorero. Kapag may nagsanla sa inyo ng balabal, ibalik ninyo iyon sa kanya bago lumubog ang araw, sapagkat iyon lamang ang pambalot niya sa katawan. Wala siyang kukumutin sa pagtulog. Kapag siya'y dumaing sa akin, diringgin ko siya, sapagkat ako'y mahabagin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. O Panginoon kong aking kalakasan, minamahal kita ng tunay na tunay. Panginooy batong hindi matitibag, matibay kong muog at tagapagligtas. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Diyos ko sa akin ay siyang nag-iingat, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Sa iyo, Panginoon, ako'y tumatawag, sa mga kaaway, ako'y iyong iligtas. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Panginooy buhay, siya'y tagapagligtas. Matibay kong muog, purihin ng lahat. Sa piniling hari, dakilang tagumpay, ang kaloob ng Diyos sa kanyang hinirang. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, nakita ninyo kung paano kami namuhay sa iyong piling. Ito'y ginawa namin para sa inyong kabutihan. Tinularan ninyo kami at ang Panginoon,
Tinanggap ninyo ng mabuting balita. At dahil dito'y nagdanas kayo ng katakot-takot na hirap. Gayunman, taglay pa rin ninyo ang kagalakang kaloob ng Espiritu Santo. Kaya't naging huwaran kayo ng mga kapatid sa Macedonia at sa Akaya. Sapagkat hindi lamang ang salita ng Panginoon ang lumalaganap sa Macedonia at Akaya sa pamamagitan ninyo, pati ang balita tungkol sa inyong pananampalataya ay kumalat sa lahat ng dako. Ano pat hindi na kailangang magsalita pa kaming tungkol dito. Sila na ang nagbabalita kung paano ninyo kami tinanggap. Sila rin ang nagsabing tinalakdan na ninyo ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos at maghintay sa kanyang anak na si Jesus. Siya ang muling binuhay sa pagbabalik mula sa langit at magliligtas sa atin sa darating na puot ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo pong lahat, magbigay galang sa mabuting balita. Aleluya, aleluya. Ang sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral. Ama't ako'y mananahan. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, nagtipon-tipon ang mga Pariseyo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduseyo. At isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan, ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. So binigyan na naman ang ating Panginoong Kristo ng isang patibong. No? Pinapipili siya ano ang pinakamahalagang utos. Sa mga Hudyo, mahalaga lahat ng mga utos. Dahil iyon ay nanggaling sa Panginoon. Ang nangyari, alam natin, nagumpisa yan sa 10 Commandments o 10 utos. Kaya lang, sa pagdaan ng panahon, para mas mabigyan ng kalinawan dahil sa mga dumarating na mga sitwasyon, meron pang mga nagawang iba pang batas. Hango doon sa 10 utos. Umabot yan sa kulang-kulang 500 na batas. Kaya kung tutusin, hindi lang tinatanong ang Panginoon, ano yung pinakamahalaga sa 10 utos? Ang tinatanong sa Kanya, anong pinakamahalaga dun sa kulang-kulang 500 na utos na nagawa mula dun sa 10? Siyempre, dahil ang Panginoon Kristo, alam niya naman ang diwa ng utos, He made a summary, in a way, na itong lahat ng ito ay napapaloob dito sa 2 utos na laging magkasama. At ano yon? Mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong mong puso, ng buong isip, ng buong kaluluwa, ng buong lakas. Sa madaling salita, mahalin mo siya ng buo mong pagkatao. At yung pangalawa, mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. At alam natin na kung gaano natin kamahal ang sarili at ganon natin pakikitunguhan ng ating kapwa,
hindi natin siya sasalingin, hindi sasaktan. Dahil hindi rin natin kayang saktan ang sarili at kayang salingin. Yung pagmamahal sa kapwa, ang pinakakongkretong paraan para maipahayag natin ang pagmamahal sa Diyos. Sa unang pagbasa, mahalaga sa mga Hudyo ang pakikitungo sa mga banyaga, yung hindi nila kabansa. And usually, tinatrato nilang mababa at pinahihirapan at minamata. Ano sabi doon sa aklat ng Exodo? Huwag niyo silang tatratuhin na mababa. Ituring niyo sila bilang kapwa, no? Bilang kasama, ka-level, at hindi minamata o binababa o mababa ang tingin. Ganon din yung mga widows. Bakit yung mga widows? Sila kasi nung panahon ng Panginoon Kristo o nung panahon ng Lumang Tipan, masyadong patriarkal. Ano yung patriarkal? Mas mataas ang antas ng mga lalaki kaysa mga babae. At ang pagkakataon lang ng babae para siya tumaas ang antas sa lipunan ay makapag-asawa. Kapag siya may asawa, yung asawa niya ang magdadala sa kanya sa mataas na antas. Pag namatay yung asawa, at pag wala pang anak, o kung may anak man na lalaki, ay namatay pa, di ba? Yun yung kaso ng isang widow sa Nain. Biyuda na siya, namatay pa yung anak niyang lalaki. Kaya ganun na lang yung awa ng Panginoon sa kanya. Kaya nga dito sa aklat ng Exodo, kawawa itong mga taong ito. And yet, the Lord is telling the people of Israel, you treat them well. Kailangan maganda yung pakikitungo sa kanila at hindi minamata dahil sa kanilang sex, no? Yung kanilang pagiging babae o yung kanilang katayuan. Just lately, the other day, meron pronouncement si Pope na nabigyan ng masamang kahulugan. Yun yung kanyang pagtatanggol sa mga bading. Ano ba ang tawag sa kanila? Bakla, no? Yung mga taong, mga lalaki o member ng LGBTQ. ano ba? Ang dami ng letra, hindi ko na makabisado lahat. Basta yung hindi lalaki, hindi babae. Pinagtanggol ng ating Santo Papa. Ang sabi niya, sila ay may karapatan na makasama sa pamilya. Pero anong interpretasyon na binigay ng media? Na sila daw ay may karapatang magtayo ng pamilya. Iba yun. That was not what the Pope said. Ang sinabi niya, hindi sila dapat inichipwera ng mga pamilya. Dapat sila'y minamahal ng kanilang mga kaanak. Pangalawa, sinabi rin niya na sila dapat ay protektahan ng batas. There should be civil coexistence. Meaning, kung anong dinaranas ng ibang tao sa batas, ganun din ang daranasin nila. Pero anong interpretasyon? That they are allowed civil union. Ang layo. Na pwede silang mag-asawa. Hindi kailanman yan papayagan o sasang-ayon ang ating pananampalataya kasi turo yan ng Diyos. At pag tinuro ng Diyos, yung sinasabi namin sa theology na divine revelation, kahit Santo Papa hindi niya kayang baguhin. At hindi ginagawa ang pagbabago ng doktrina sa isang interview. Anyway, my point, ba't ko yan been brought up, is ang Santo Papa, sinasabi niya na mahalin ang kapwa. Kahit itong members ng LGBTQWQ, ano pa, maraming letra eh. So, ibig sabihin, lahat dapat ay minamahal. Lahat ay isinasama sa pamilya. Lahat may karapatan sa batas. That's what the Pope said. And that is in conjunction with what the Lord is trying to tell us ngayon. Mahalin mo ang kapwa gaya ng iyong sarili. Bakit? Kasi itong pagmamahal sa kapwa gaya ng sarili, hindi ito nag-iisa. Ang pinanggagalingan nito ay ang pagmamahal sa Diyos. In other words, kaya ka nagmamahal ng kapwa
ay dahil mahal mo ang Diyos. Kailangan magkasama yon. Kasi kung wala yung dahil mahal mo ang Diyos at mahal mo lang ang kapwa, it can go to, it can amount to anything. No? Dahil yung pagmamahal sa kapwa, pwedeng like Romeo and Juliet, papatayin niya yung sarili niya. Pagmamahal sa kapwa, like sa isang bansa, no, pwede siyang maging bayani. But it's different if you love a person because you love the Lord. See? Because the main object, no, ang main purpose, ang pinakahangganan, hindi yung taong minamahal, kundi yung Diyos na dahilan ng pagmamahal. Pagka ganon, kaya nating magmahal kahit kaaway. Di ba? Kaya nating magmahal kahit kaaway. For if we don't love God, then we cannot love our enemy. Sipin niyo yun. Kaya mo mamamahal ang isang tao kahit gaano siya kahirap mahalin. Kung mahal mo ang Diyos, makaya mo siyang mahalin. Ganyan din yung mga magulang sa kanilang mga anak. Ganyan din yung asawa sa kanyang asawa. When we are close to God, when we are loving of God, then we can do anything and we can love anyone. Alam niyo yung mga Hudyo, kapag napapakinggan nila tong utos na ito, alam niyo paano sila mag-isip? Maganda yung kanilang damdamin at kaisipan. Pag tinanong mo sila, bakit ka nag-aaral? Yung mga Hudyo, alam niyo kanilang sasagot? Nag-aaral ako para maintindihan ko ang salita ng Diyos. At pag naintindihan ko ang salita ng Diyos, makikilala ko siya ng gusto at matututo ko siyang mahalin. You see, the ultimate purpose of education for them is the love of the Lord. Pag tinanong mo uli siya, bakit ka kumakain? Alam niyo kung anong sasagot niya? Kaya ako kumakain para maging malusog ako, at pag malusog ako, mauunawaan ko ang salita ng Diyos, makikilala ko ang Diyos, at mamahalin ko ang Diyos. You see? The purpose why they do things is ultimately to love the Lord. No? Hindi, di ba, minsan tayo, kaya ka nag-aaral kasi gusto ko yumaman. At pag mayaman ako, kaya kong danasin ng maraming bagay sa mundo. Kaya ako makakamakain para maging malusog ako. At pag malusog ako, no, marami akong magagawang mga bagay. See, anything that a Jew would do would ultimately be for the love of the Lord. That's how we should be. Our love of God should be the ultimate purpose of everything that we do. Our love of God should be the ultimate purpose and even the source of everything that we do. In other words, ang kahulugan ng buhay natin ay dahil may kaugnayan tayo sa Diyos na ating minamahal. Diba? If we can do that to somebody we love, the more we should be able to do that to the God who loved us and whom we should love. So tayo tumayo at ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto tukong sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Panginoon upang hindi tayo makalimot na ang pag-ibig sa Diyos ay katumbas ng pag-ibig sa kapwa.
Idalangin natin ang mga bilanggo sa buong bansa at buong pananalig nating sasabihin sa bawat kahilingan, Ama, dinggin mo ang iyong sambayanan. Ama, dinggin mo ang iyong sambayanan. Patuloy nawang kalingain ng simbahan ang mga mahihina at maliliit at tulungan silang makaahon sa hirap at magkaroon ng tinig sa lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang iyong sambayanan. Gamitin nawa ng mga kawani at opisyal ng pamahalaan ang kanilang kapangyarihan para maglingkod at iangat ang buhay ng mga mahihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang iyong sambayanan. Maging tapat nawa ang mga alagad ng batas at hukbong sandatahan, mga abogado at hukom sa tawag ng kanilang tungkulin na itupad ang katarungan para sa naapi. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang iyong sambayanan. Umiral nawa ang makatao at makadiyos na pagtrato sa lahat ng mga nakapiit sa lahat ng bilangguan sa ating bansa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang iyong sambayanan. Magkamit nawa ng kapatawaran ang mga nasa piitan at magsisinawa sila sa kanilang mga nagawang kasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang iyong sambayanan. Sa katahimikan, ipanalangin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Mapagmahal naming Ama, sa tulong ng iyong Espiritu, maisabuhay nawa namin ang aming pananampalataya at papurihan ka ng walang maliw ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aayin sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na aming inihahain sa iyong kadakilaan upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo Taas sa rin. Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Pasalamatan Panginoon. natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob, kaya't minabuti niyang siya ay ipanganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami ay kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo ay huwag magwakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog,
hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para maghayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyong lahat. At sumayo rin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
Mga kapatid, masdan niyo ang ating Panginoong Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Antipona sa komunyon. Magiging kaligayahang aming pakikinabangan ang iyong pagtatagumpay, Panginoon. Ang iyong ngalan ay aming papurihan. Komunyon espiritual. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng spiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto sa akin at pinagkakaisa ko ang sarili sa iyo. Huwag hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makamtang tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsilhod po ang lahat para sa Oratio Imperata laban sa COVID-19 virus. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay
laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang na atasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumalingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawan nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami sa iyo, ihinto na ang paglaganap ng virus at ipagadya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at na nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Maria, mapagampon ng mga Kristiyano, ipanalangin mo kami. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Antonio ng Padua. Ipanalangin mo kami. Amen. Magsiupo pong lahat para sa mga paanyaya at patalastas. Una, bilang pagtatapos ng Oktubre, buwan ng Santo Rosario, samahan niyo po kami sa online Living Rosary sa darating na Huwebes, ika-29 ng Oktubre, sa ganap na ika-7 at kalahati ng gabi. Ito po ay online event at ipapalabas sa official Facebook page ng ating parokya. Ikalawa, inaanyayahan ang lahat na ipagdasal ang ating mga kapatid na yumao sa pamamagitan ng pagdiriwang ng banal na misa sa November 1 and 2. Ang banal na misa ang pinakamataas na panalangin at nagbibigay ng grasya ng kaligtasan. Meron na po tayong nakahandang mga sobre na susulatan ng pangalan ng mga mahal natin sa buhay na pumanaw na. Ang mga ito po ay isasama sa intention ng mga misa sa buong buwan ng Nobyembre. Pakihulog lamang ang mga ito sa tumba na nakatayo sa labas ng simbahan. Bukas na po ang pagtanggap ng ating mga pledges at alay para sa ating 2M, 4M project. Samantalahin natin ang magandang pagkakataon na ito upang makapagpasalamat sa Diyos at maging bahagi ng gawaing pagliligtas sa simbahan. Lumapit lamang po sa mga lingkod natin sa friendship table para sa mga detalye. Kaugnay ng ating 2M, 4M project, inaanyayahan po ang lahat na makiisa at manood ng ating launching event sa darating na Biyernes, ika-30 ng Oktubre sa ganap na ika-8 ng gabi. Ito po ay live na ipapalabas sa official Facebook page ng ating parokya. Ito po ay facebook.com/St. Anthony Parish. Tuloy ang mission ng simbahan. Ngayon naman po pakinggan natin si Sister Jean Tondiana para sa report ng ating Pag-asa 2M, 4M project. Magandang gabi po mga kapatid. Sa ngalan po ng Stewardship Commission, narito po ang aming report para sa kalulunsad lamang na proyekto para na 2M for them. Ang total number of pledgers noong pong nagsimula po tayo noong nakaraang linggo ay 36. Ang total pledge amount po ay 92,000. Ang total amount collected noong pong isang linggo ay 24,500. Inaanyayahan po namin kayong lahat na sa inyong
pagtangkilik at pagtugon. Marami pong salamat sa inyong lahat. Maraming salamat. Magsitayo pong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Palain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa announcement. Sa announcement para bukas ng umaga. Dito na lang kami. Opo, para kita. Pero tatawagan ko rin si Sister natin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O San Antonio, pinili ka ng Diyos na ipabatid sa daigdig ang iyong kabanalan upang maakit ang marami sa paggawa ng mga kabutihan. Hilingin mo sa sanggol na si Jesus na hawak mo sa iyong bisig ang mahigpit ko ngayong pangangailangan. Samahan mo ako sa aking panalangin sapagkat ang dasal ng isang banal na kagaya mo ay dinirinig ng Diyos. Pagkalooban nawa ako ng Panginoon ng tanda ng kanyang pagmamahal, pagkalinga at paggabay. Sa tulong mo, naway ipagkaloob niya sa akin ang kaganapan ng buhay at ang pag-ibig na walang hanggan. Amen.